madali. Good evening po guys. Magandang gabi po. Dito po kami matutulog. Guys, bini po nagpapatubig si Chef. Kaya tayo po magluluto muna ng patola. Madali lang po po luto. Oh, luto na. Kain na tayo. Kain tayo guys. Guys, kain po. Luto tayo ng hapunan. Hindi rin yata makakalusong si bukas pa rin. Lalakarin yata. Kaya yung test. Oo. Makakapon na daw siya makalusong. Kain guys. Patola ang ulam namin. Patola kunyama. Diba? Walang manyama. Walang may sugar. Hindi ba pinatutuligan mo? Ilan pa? Ito. Good morning, good morning. Masarap yata ng tulog. Nga, baka na umipat ito. Bakit? Malamig. Okay, kape. Mo nga, di maano pagkakis mo, ganyan kita. Re, mahilo ka pa. Kapal. Nakakailang tawag ako para kinakalampag kung di magising ah. Good morning guys. Good morning, good morning. Ano kaya maganda? Mag-almusal muna kaya tayo bago tayo mamitas para dire-diretso na. Pwede. Ay no, meron tayong ano dyan, magic. Oo. Eh pare, Oo. mahilo ka pa pare. Diba? Hindi ako nakabiling mail kagabi. Malamig. Ay, Mahangin-hangin pa kaninang madaling araw. Seven years ago, saktong tong araw na to, 7 years na ako dito sa Pilipinas. Galing ako ng Taiwan. Umuwi ako ng February 19, 2019. So 7 years na ako dito. 12 years ako sa Taiwan. Isang kumpanya lang na nangarap na gumaan ang buhay, gumanda ang buhay.
Sa awa naman excuse me, sa awa naman ng Diyos, napatapos namin ni Mrs. yung panganay namin. Birthday ngayon ng panganay namin si Trisha. Anak, happy birthday. Ayun na, doon nagsimula at pag uwi ko dito sa Pilipinas, iniisip ko, sabi ko wala akong trabaho, mahirap nang mag-apply ulit kasi nga medyo may edad na. Tsaka naisip ko rin na lumaki yung mga anak ko na hindi ko sila nakasama. Si Liam lang ina-appreciate ko ngayon, kaya sabi ko nag-decide na ako na hindi na umalis. Sa awa naman ng Diyos, nakapag-farming tayo at nakasurvive, so tuloy-tuloy na, diba? Shoutout sa mga nakapanood, sa mga nakasubaybay, maraming salamat yan. 7 years na po tayo dito sa Pilipinas at 6 years na tayo, almost 6 years na tayo nagpa-farming, kaya tuloy-tuloy lang, diba? Kaya, good morning. Pitas ng ngayon, pitas ng ampalaya. Malamig na naman. 7th harvest pala. Oo nga, malamig. Oo. Ay. Wala yung dalawa, nagbakasyon si Dake tsaka si JP. Bukas daw ang balik. Siguro asikasuhin ni Dake yung kanyang mansyon. Kape muna tayo. Ay. Masarap yung dala ni Sir Obet yung Taster's Choice na kape, may dala siya. Yan, maraming salamat po. Gusto ko lang i-shoutout si saan na ba yan? Wala na yan, ano naman? Ano ko na yan lang din. Bakse. Ano yan? Bakse? Ay, sinabi ko kanina yun. Barse mo yan. Ito, nakita ko na. Ayan, sabi niya, good evening, shoutout po. Solid silent subscriber. Alam ko po, February 19 dito sa Pinas, galing Taiwan. Saka birthday ng anak mo, panganay. Yan, salamat po. Shoutout kay Sir Kenneth Basser mo. Yun yung nakalagay. Shoutout Sir Kenneth. Yan, maraming salamat sa walang sawang suporta. At sa inyo lahat, thank you po. 7 years na. Kapal na yung alaga ko, may mga tanim ko. May mga bunga na yan, guys. Siguro sa loob ng 2 weeks makakahalaw-halaw na ako dito. Hindi siya aabot ng 40 days. Kasi ano pa lang to, 20, wala pa isang buwan to. Meron na ako nakikitang mga maliliit na gatingting na bunga. Ngayon pa lang, masaya na ako sa kinalabasan ng project ko. Subukan ko lang tong variety na to para pag gumanda, ito yung itatanim namin sa farm 1. Yung farm 1 na na stable na, papaulit ko na lang ng roto. Para pumino para maisalang na maigi yung lupa. Yan ang gusto ng ampalaya. Kailangan maganda yung land preparation. Lalagyan ko rin ng organic fertilizer. Di ba? Self satisfaction, nga. Importante masaya tayo sa ginagawa natin. Ulitin ko lang po para sa mga bago nating manonood. Nagsimula akong mag-farming pandemic 2020, kalamansi, tapos doon sa farm 1 tayo nagsimula. Tapos nag-arkila ako ng panibagong, siguro wala pang kalahati hektarya yun, mga 4,000 square meter lang yun sa San Carlos. Nakatikim tayo ng magandang ampalaya, talong, okra, sitaw. So doon nagsimula. Nakuha ko to ngayon 2 hectares. Tapos medyo okay naman yung kita, sakto lang. Sabi ko parang kulang pa. Nakuha ko tong Dream Farm, 5 hektare, pero hindi lahat natatamnan. Nasa 2 hektare lang natatamnan dyan. So unti-unti lumalaki, diba? Kahit pa paano kumikita naman, hindi naman ganun kalaki, dahil merong time na malaking kitaan, kaya lang meron din time na nalulugi tayo. Pero
sa katagalan nababawi naman. Wag lang susuko, di ba? So ayan, masaya ako sa kinalabasan nitong ginawa ko na to. Sana hindi bumigay yung balag. Kasi first time ko lang na nasubukan to, inspired by Thailand farmer. Yan, sa Thailand ko to nakita. Yun sa kanila actually mataas to, tapos ito patubig. Ganyan ang concept nila doon. Apakagandang tingnan, kaya sinubukan ko. Medyo mabilis ang lakad madalang dalang ano. Laki. Isa oh. Meron mga nagsisend, meron tayong mga kababayan na nagsisend ng mga picture sa ibang bansa. Sabihin nila isang piraso nasa $3, nasa $5, di ba? Biruin nyo yun. Magkano yung $3? 160, 170 isang piraso sa peso. Ang mahal ano. Kasi yung okra, yung mga sitaw. Yeah, shout out po sa mga may message. Sobrang mahal daw ng gulay sa ibang bansa. Ganda oh. Sarap. Medyo madalang po yung bunga ngayon. Kasama po nating namimita si Tatay Sil, saka si Chef. Nakakapano lang kami, wala na kami kuryente. Ano ba yung kuryente? Hindi na charge. Nakakalimutan na yung pinakargaan. Bagya-bagya na lang yung tubig. Hindi na makahuli ng dalag. Madalang yata ngayon Tatay Sil. Oo. Nagpahinga. Pero marami guys yung mga bungang malilito. Pagka ito natuloy ito, maganda yung magiging pitas nito. Medyo manipis pa. Tala na, wala lang. Pero meron pa rin malalaking bunga guys. Heaven harvest. Malalaki po yung palay po namin. Yan. Good size. Nalaglag. Nalakbag. Medyo atras po tayo ng konti ngayon. O laban na lang tayo, parami yan ng nasa ano. Bawal malaglag. Sayang to guys oh. Yun. Dilawit. Nalulot. Babalikan ko yung nasa gilid. Nalulot. Patayin nyo. Oh. Huwag kang malalaglag. Ayun. Sulit. Ito nga palang nabili kong makina guys, tutong huli. Siguro mga ilang buwan pa lang to, mga 4 months, 5 months. Nabili ko ng 43K. Okay naman siya. Pang singit, paggawa ng kanal, daanan ng tubig sa mga tudling na makikitid gaya ng sitaw, talong, sa okra, sa mais. Pwede siyang pambungkal sa pagitan. Napakaganda niyan kasi nga maliit lang siya, makitid lang, pwede mong isingit.
So far ang issue ko lang dito ito yung ginagamit kong panggawa ng kanal. Ang ganda niyang gamitin, okay siyang gamitin, lalo na yung gagawa ka lang ng daan ng tubig, okay siya. Ito lang yung pinaka issue ko sa kanya, yung tubular niya, di uno manipis. Ito ayan, nayuyupi. Pagka hinigpitan mo yung tornilyo, ayan nauka na. So ito lang naman. Ngayon may sasuggest ko, kung bibili kayo nito, yung ganitong makina, paano nyo na to, o kaya lagyan nyo ng laman sa loob, lagyan nyo pa ng isang tubong maliit para solid siya. Pero all in all, wala naman, ito lang naman ang problema. Madali namang paggawa ng paraan to. May sasuggest ko lang, kung bibili kayo, paano nyo na to, patigasin nyo na to, palagyan nyo na ng laman, o kaya papalitan nyo ng solid na bakal. Kung iisipin, medyo mahal siya. Pero kung susumahin mo yung, halimbawa, magpapakalabaw ka dyan, gagawa ka, ito yung ginamit ko dyan, daanan ng tubig, 2 pasada. Isipin mo, kung kada tanim mo magpapakalabaw ka, isipin mo yung iuupa mo sa kalabaw, 2,000, 3,000. Yun sa ampalayahan namin, sa talungan namin dati, 7,000 binayaran ko sa kalabaw. Imagine niyo sa isang crop, sa isang taniman, 3,000 na lang, 3,000 makukuha, makakatipid ka talaga kung meron kang ganong paningit na makina. Yun lang naman ang maisasuggest ko. Ito, may nakita ako pwedeng ilagay di ba? Subukan ko nga. Sana umubra. Pag hindi, papawelding ko na lang. Pwede. Tigas siya sa loob. Tingnan natin. Iyon. Ayan, pwede na ulit. Tingnan natin kung tatagal. Ganda. Nako, Katawan. pinakapuno nyo. Mga ilan kaya 10 salida. Sampo yan, mga 7 siguro. Aron? Atras. Ano nangyari? Matras siya. Nadadali yata. Gagapang yata ng Naulang kay Lupin. Kanina. tao. Bubutin tao. Kaninang umaga, pinasyalan ko na yun. Sabi ko parang walang pitasin. Nasingitan yata kami. Nadadali. Dapat yata din na kayo tutulog. Dapat ko na lang pala yung bahay namin. Dapat Oo, doon kayo magpwesto sa gitna. 650 nung nakaraan yan. Ngayon siguro, may hirapan pa sa 400 yan. mga 7 hapon. Ang laki ng atras. Dahil kung 7 hap, 30. Makakailan kaya dati? 30 siguro. Paparehas. 5 na. Atras na yun. Hindi, napansin ko na kanina yung trek eh. Sabi ko, para kang walang pitasin. Lalo na banda dito, madalang. Ito guys, hindi to hiwa ng blade to. Oh.
inano to, hinablot. Ayan, malambot to. Na ano nila. Naiwan siguro to. Hindi nila nakita. Oh. Diba? Ebidensya yan. Ito yung blade oh. Ganyan ang hiwa ng blade. Ito, hinablot to. Makabaya kaya. Punit eh. Tsaka ano siya, ano pa to, nung isang araw pa to, malambot na eh. Madalas yan, may nakikita kaming ganyan nakapitas, nasa baba, tas malambot. Wala na, yan na lang. Isa na lang. Nagtira pa kamo kayo, hindi nyo pa inubos. Ayan Treko, tinan mo. Malambot yan eh. Tsaka hinablot. Mablot to eh. Nasingitan tayo pa. Hindi ano yan, hindi blade Baka yan. na may labasang agtal yan. O kaya mismo may labasang agtal. Mablot yan. Eh, Kapla mo, higit chita na eh. alin? Ito. Alila. Kapla mo asang pare. 360 lahat. 300 yung good. Ali ko. 310 tsaka 5 segunda. Baka lagyan mo tutunda Aldo pa. Dating 650. Nangalahati na wala. Okay lang yan, at least natiran tayo. Masada ko pala. O sanda ka. Ay. Kami guys, sa totoo lang, kabisado namin yung tanim namin. Pagka pumitas kami ngayon, halimbawa, tapos bilang ka ng 2 days, 3 days, papasyal na. Actually, araw-araw pinapasyalan ko yan. Alam ko yung laglag ng bunga. So, expected namin, pang pitong harvest ngayon, susulong ng konti. Dahil alam ko yung laglag ng bunga. Tapos kaninang umaga, napansin ko pumipitas na. Parang ang bilis nila maglakad. Ang bilis, kasi pagka alam mong maraming bunga, hindi ka makausad sa pagpipitas eh. Kanina nakita ko sila parang naglalakad na lang. Hindi ko parang alayatang pitasin. Kaya sa ngayon pakiramdam ko parang nalaglagan ako ng 15,000 isang bagsakan. Pero mahirap mag salita kasi wala tayong ebidensya, wala tayong nakikita. Kaya Diyos na yung bahala sa kanila. Sino naman sila. Baka nangangailangan. Ang masakit lang kasi pinagpapaguran namin yan eh. Pinagpapaguran, pawis, puhunan. Diba? Parang ang hirap ano. Dahil hindi lang 15 milyon na wala. Almost 16-17k. Nabubugbog yung gulay sa sobrang lakas ng hangin. Si Mrs. ang may kasalanan nito eh. Si hanging amihan. Mukhang tatagal naman siya oh. Diba? Mainam yung mayroon tayong mga liit-liit na makinang ganito, napapadali yung trabaho. May kanya-kanya silang trabaho eh.
Oh, ito, medyo lumalim ng konti yung kanal. Oh. Nakahigin lang ng konti para hindi tumatakas yung tubig. Kasi pag nagpatubig ako, pati ito nagkakatubig. So kailangan medyo mataas yung pilapil niya. Yun nga lang, pagdating dito sa loob, hirap ako. Dahil nakapaganon yung balag, hindi ako makatayong diretso, hindi ko makontrol yung makina. Ayan, nagpo-proring ang gym squad. Oh. Ayan ang pinakamaganda dyan sa talong, malinis yung ilalim. Kasi may mga supang yan eh. Yung mga bagong sangan na yan, kakain lang ng pataba yan. So magpo-focus siya sa taas pagka nag-pruning tayong ganyan yan, kagaya na hindi pa na-pruning. Tsaka madaling i-maintain yung maninira, madaling sprayan, madaling pitasan. So di ba? Ayan kagandahan ng pruning sa talong pagka ganyang edad na. 3 months. Magti 3 months. Tapos nakatali, so madali ang trabaho. Yung kay Daki medyo may hirapan. Ayan o, makikita mo yung mga bunga niyan. Ayan o, dahil bunga guys o, nakakatuwa o. O diba? O. At the same time nagtatali na rin sila. Tapos pruning paunti-unti para malinis yung ilalim. Kasi pagka kagaya nung kay Daki, pagka nabuwal ng ganun, mahirapan ka na mag-angat dahil sobrang kapal na, masisira na lang, mababali na isang. Ang hirap pitasan, ang hirap isprayan. So yung mga nasa ilalim puro wood na kasi hindi tinatamaan ng spray. Pinawasan ko yung alikabok ni ayaw. Ayan tayo magpakarwas. Yun o, pumuti-puti ng konti. Okay guys, bukas naman po ulit. Maraming salamat. Kita kits. Bye. Chat. Hindi na kami ninyo. Ay.